Magandang araw po nga po pala dyan sa Pilipinas po. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa mga kababayan ko nga po pala dyan sa ibang bansa po, magandang araw po sa inyong lahat. O kahit magandang gabi po sa inyong lahat kung gabi man po sa inyo. So bali sa araw nito po mga Lods, ang i-repair po natin ay microwave po mga Lods. At bago nga po pala tayo mag-umpisa mga Lods, para sa mga bago nga po pala dito sa channel ito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe po at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi ka updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. So, yan. So, bali, dahil puti po yung table po natin mga Lods, so lagyan po natin ng karton po mga Lods. Okay. So, alright. So, yun mga Lods, bali ang i-repair po natin itong microwave, Panasonic microwave po mga Lodi. So, yan po. Panasonic po siya mga Lods. Ang ating i-repair. So, bali ang model niya mga Lods. Yan. Bali ang model niya mga Lodi ay NNST651M po mga Lods. So, yan. So, bali, meron din po dito nakasulat yung kanyang model mga Lodi. So, yan. I-zoom ko lang. Lapit lang po natin mga Lods. Ayan. So, yan po ang model niya mga Lodi. Okay. Okay mga Lods. So, balang sabi nila mga Lodi. Ito daw. So, yan. May transfer note pa po yan mga Lods. Ayan. Okay, nagtitrip nga raw po pag sabi niya po mga Lodi. Pag i-on po mga Lods, hindi i-start po mga Lodi. Alright, so yun. Kung pindutin po daw yung start mga Lods, nagtitrip raw siya. Okay. Right, so yan. Mga Lods, so dahil sabi po nila nagtitrip po mga Lodi, so naghanda na po ako ng flashlight. Although yung ilaw po natin mga Lods, so may tatlong ilaw po tayo, bali hindi po mag-o-off, and yung ating computer po, hindi po yan mamamatay dahil nakakonect po yan sa ating UPS po mga Lods, so backup battery po. So, yan. Yung mga Lods, bali titest po natin to. Ayan mga Lods. So, hindi pa po hindi pa po natin napindot ang yan mga Lods. So, bali, ang tumutunog ngayon mga Lodi, yung ating UPS lang po mga Lods. So, ayan, nag-trip na po siya mga Lodi. Okay. Ayan. So, bali, hindi po mamatay yung ating dahil nakakonect po tayo sa UPS. Yan. Yung ilaw po natin namatay na po mga Lods. So, yan. I-on ko lang po ulit. So, bali, yan mga Lods. Okay. So, dito mga Lodi, ang tatanggalin po natin, para bubuksan po natin mga Lods, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 screw lang po mga Lodi ang ating tatanggalin mga Lods. So, yan. Natanggal po natin yung screw mga Lodi. Yan. Para mabuksan po natin yung cover, tulak lang po natin, tulak sa kabila mga Lods. So, ayan. Angat ng konti mga Lodi. And pag naangat po natin mga Lods, saka po hilain. So, yan. Yan mga Lods. So, kung napansin nyo mga Lods, okay, grabe, itim na po yung sa loob niya mga Lodi. And ayan, ito po yung inverter niya, magnetron po mga Lods. Okay, inverter, magnetron, at ito po yung kanyang capacitor mga Lodi, at sa likod yung kanyang blower mga Lods. Okay. And ito po yung tatlong switch niya po mga Lodi.
So yun mga lods, kagaya ng palagi pong ginagawa po natin mga lodi. Unang-unang ginagawa po natin mga lods, ang tinicheck po natin ay ang kanyang switch po mga lods. Okay, buksan muna natin and check po natin yung switch niya. Okay, gamitan po natin ng test pen. Okay po yung switch sa taas mga lodi. Okay, pangalawang switch okay. So, pangatlong switch ay okay naman po mga lods. So, wala naman po problema sa kanyang switch mga lods. Ayan. At bakit nga ba nagtitrip po siya? Hindi pa natin napindot yung kanyang start button mga lods. Ayan. Tanggalin na muna natin mga lodi yung ating inverter na kakunik sa ating magnetron. So mga lods, bali nakalimutan ko nga po pala mga lodi dahil yung ating multimeter na yung analog po mga lods. So gagamitin na lang po natin yung ating clamp meter mga lods. So nakaset po tayo sa continuity test po. Bali yung buzzer po, tutunog lang po siya mga lods. Ayan. Okay, so bali check po natin yung ating kanyang magnetron. Okay, magnetron sa body po, so wala naman po siyang ground mga lodi. And inverter po, check po natin yung inverter kung mayroon po siya sa body. So yan, wala naman po siyang ground sa body mga lodi. So yan, itong fuse niya papuntang body po, wala naman po siya mga lodi. So yan. At bakit nga ba siya nagtitrip mga lods? Okay. So, check po natin yung ating Okay, connect lang po natin mga lods ulit. So, kung i-test po natin mga lods, wala naman po siyang sa kanyang body. Wala po siyang ground sa kanyang body mga lods. So, bakit po pagka-plug lang po natin mga lods? So, yan, na po siya. Nagtitrip na po siya kagad mga lods. Okay. Okay, check po natin muna yung kanyang control board po mga lods. Okay. So yan. Yan mga lods, natanggal na po natin yung kanyang control board mga lods. So wala na po siyang control board. Okay. Ibig sabihin, dahil wala po siyang control board, natanggal na po natin mga lods. So yan, ito na po yung kanyang control panel po mga lods. So yan, subukan po natin ulit i-plug mga lods. Right, so yan, i-off po natin yung switch and plug po natin mga lods. So yan mga lods, hindi pa po natin na-plug, hindi pa po natin na-on yung switch. Ayan, trip na po siya ulit mga lods. Okay, so yan, tumutunog na naman yung ating UPS. Alright, so yan mga lods, wala na po siyang control board. Nagtitrip pa rin siya mga lods. Pagka-plug pa lang po natin mga lodi. Okay. Alright, so mga lods, subukan po natin i-check yung kanyang micro motor po mga lods.
So, yan. So, bali ito mga lods yung kanyang micromotor mga lods. Okay. Check po natin yung kanyang motor. Meron ba siyang grounded? So, yan. Wala din po siyang grounded mga lods. So yun mga lods, kung isasaksak po natin, ayan. Okay, papakita ko po sa inyo mga lods. Hindi lang po ako sure kung makita niyo mga load dito. Okay. Hindi po siya madidetect sa buzzer mga lods. So yan. Save lang po natin. Okay. Yung mga loads sa body po mga lodi. Okay. Meron po siyang bale 19 po na kilo ohms po mga lodi. Okay. Yan. Okay. Ayan. 19 po. Okay. 19 ohms po yan mga loads. So yan. Ibig sabihin pag kukunik po natin yung kanyang sa micromotor mga loads. So yan. Ito po yung kanyang micromotor pero kung tatanggalin po natin mga lodi. So yan, wala po siya mga loads. Yan. So wala po siya mga loads. Okay. So yung gagawin po natin mga loads, tatanggalin po natin itong okay. Kanyang micromotor mga lodi. Okay. Try ko lang po i-check mga loads yung kanyang motor po. Mayroon po siyang sa body mga loads. So yan. So subukan muna natin plug mga loads na wala po siyang. So yan. Tingnan mga loads, subukan po natin isasaksak mga loads. Wala po siyang nakakonect na mga mga load. So, yan. So yun mga loads, kung napansin nyo, naisaksak ko na po mga loads. So hindi na po siya nag-trip mga loads. Yan. Pag i-on ko mga loads, ayan naka-on siya mga loads dahil wala po tayong display. Yung kanyang control board wala po. So yan, wala po tayong maririnig mga loads. So ibig sabihin niya mga loads. So safety na po natin balik yung ating mga load yung cover. So yun mga loads, mayroon po tayong ibang micromotor dito mga loads. Okay. So, bali hindi po ito bago mga loads. Luma din po siya. Okay. Titest ko lang po mga loads kung may grounded ba ito sa body. Ito yung kanina.
2.2 mega ohms. So yan, bali subukan muna natin itong isaksak ko yung micromotor niya mga lods. Okay, dahil isa lang po ang nadala ko po micromotor mga load eh. Okay. Buksan muna natin yung pinto mga lods para ikot po natin yung loob. So, subukan po natin saksak ulit mga lodi. So, yun mga lods. So, hindi na po siya nag-trip mga lods. Ganyan. Try po natin ibalik yung kanyang cover mga lods. Ayan. So yan mga lods, nilagay na po natin yung kanyang cover sa baba. Balik po natin yung kanyang inverter. And pagkatapos po ng kanyang inverter mga lods, ibalik po natin yung kanyang mga lods, yung control panel niya po mga lods. Ayan. Isaksak lang po natin yung sa relay. Try lang po natin iharap mga lods. Okay. Okay mga lods, so isaksak na po natin yan mga lods. Right. Okay, so yan mga lods, kung napapansin po ninyo mga lods, ayan may display na po siya mga lods. Ayan. Try po natin ng 1 minute. Ayan. So ayan, tumutunog na siya mga lods. And try po natin i-start. So yan mga lods, so
Alright, so yan. Alright, so yan mga lods. Bali minsan po mga lodi, hindi po, ang ano po kasi minsan mga lods, pag ano ko po dito sa microwave mga lods, ito po yung mga parts ng mga lodi. Yung palagi nagbibigay ng problema sa microwave mga lods. Ito po yung kanyang inverter mga lods. Meron po siyang IGBT mga lodi. So isa din po ito sa nagbibigay, nagpapatrick po sa ating microwave mga lods. Okay, yan. Buksan lang po natin. Ito yung isang IGBT mga lods sa loob. So, yan po, nagkukos din po yan ng magpag-trip po sa atin. So, ito po mga lodi. Okay. So, yan mga lods. Kaya po pala siya nagtitrip. Ayan o. Napasukan po siya ng tubig sa loob mga lodi. Yan. Yun o. May tubig po pala sa loob. Ibig sabihin, okay din po ito. Pag natuyo po ito mga lods, okay pa po siya mga lodi. So, dahil sa tubig po, kaya po nagtitrip po mga lods. So, minsan din po ito yung pangatlong switch ng mga lods. Ito din po nagkukos po ng pag-trip po mga lods. Okay. So, yan. So, yun lang mga lods. So, okay. Bago nga po pala ako magpaalam mga lods, kung nagustuhan nyo itong video ng mga lods, at paki-subscribe na lang po at like and share na rin po mga lods. Okay. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po. Stay safe. Stay creative. God bless you all. Bye-bye.